Kasi ang sabi niya, nag-comment siya sa isang video ko, ang sabi niya, may bracelet daw siya na sinanla niya sa Cebuana. Ito, banggitin ko na yung company dahil nakalagay sa comment niya. Cebuana, na maluwag daw nung una, nung pagtubos niya, sumikip na. So, ngayon po, ang sagot ko dyan, kami akong na-encounter na mga ganyang problema, na mga ganyang nilalapit sa akin o kini-question sa akin ng customer. Tanong ang customers, no? So, sasagutin ko po yung isang comment ng ating kabes. Bakit daw nung una maluwag, nung tinubos niya, masikip na. Ito yung sagot ko, bes. Hindi nyo kasi nilinaw masyado yung comment ninyo kung gaano katagal sa pawn shop ang inyong item. Kung kailan mo sinanla at tinubos mo after mga ilang months or after a year, 2 years, 3 years, Hindi nyo kasi binanggit yon. So, hindi detalyado, ibig sabihin, hindi mo dinitalye yung tanong mo. Ano po mga best? Yung ganyang case kasi, yung mga ganyang kaso, na yung pagtubos, masikip na, no? Maluwag mo. Hindi lang naman yung bracelet na may mga kasong ganyan. May mga ganyan, kwintas, iba sing-sing, ang reklamo ng mga customers, bakit nung sinala ay maluwag, ngayon masikip na yung sing-sing ko, bakit ang kwintas ko mula naman dito dati to, bakit hanggang dito na lang? Ito po yung sagot ko yan, best friend. Yung kasi, yung mga item na sinala mo dyan sa Cebuana, alam ko Cebuana, napakalaking kumpanya po yan. Kaya lumaki sa ganun kalaking kumpanya yan. Ang ibig sabihin niyan, yung tiwala ng sambayan ng Pilipino noon pa hanggang ngayon, kaya lumaki siya ng ganun dahil mapagkakatiwalaan ng kumpanyang yan. Yung sinabi kasi tanong mga ibang customers na bakit ganyan, bakit ganun. Palagay na lang natin sa bracelet po, no? Ang isang factor din kasi na sumikip, maaaring tumaba na yung may-ari ng bracelet. Dati may kapayatan. Mapayat siya, no? Nung after lang months, kahit ilang months lang or 1 year o tumaba. Hindi mo lang napansin, palagay natin tumaba. Pag suot mo, sikip na. Ganon din sa kwintas. Dati hanggang dito, nung tinubos mo hanggang dito na lang dahil po tumaba kayo. Ganon din na pong sing-sing. Isang factor po yan na sa pagsikip ng item, ganon ang nangyayari. No? Ang titingnan nyo dyan, para mawala yung duda ninyo, huwag nyo isipin yung masikip, sumikip, no? Mang dating lumuwag, maluwag, tapos ngayon sumikip, huwag nyo isipin yun. Ang titingnan nyo po, yung timbang. Timbang ng item ninyo, kung ilang grams yan. No? Huwag nyo intindihin yung masikip na. No? Dati maluwag to, masikip na ngayon. Titingnan nyo po ang timbang. Pero ang Cebuana nagpapakita ko ng timbang ng item ninyo. Diyan sa area ng Manila, alam ko, yung timbangan nasa harapan talaga pinapakita. Ewan ko lang sa ngayon, no? Pero pinapakita talaga ang timbang ng item ninyo bago pag sinasanla nyo, ibig sabihin mga best, no? Kaya, pag magtubos na kayo, pwede nyo patimbang ulit. Kung anong nakalagay sa pawn ticket, ipatimbang nyo ulit. Pag once hindi nagbago po yan, ibig sabihin, hindi binawasan yan, yung item ninyo. Sa kahit saan pawn shop, yan ang gagawin ninyo. Patimbang nyo ulit. Pag sanla ninyo, sabihin nyo sa appraiser, ano ba ang timbang kung hindi nyo alam? Ano ba ang timbang niyan? Gusto ko makita. Tinimbang. Diba? After nung tingnan mo sa pawn ticket kung tama ang timbang. Pag tubos mo, tingnan mo na ang timbang. Doon po, para mawala yung agam-agam mo, mawala yung duda mo. Never nabubuksan nila yung item. Gusto mo i-renew, tapos parang ibago mo yung tubos, tapos i-renew mo siyang, sinala mo siya ulit. Pwede yung
Mahawakan mo yung item, bubuksan ulit yan, ikaw nagbukas, sala mo ulit, parang ganyan, no? Kasi parang gusto mo lang i-update yung price niya, parang itaas mo lang, no? Ganun po. So sa tagal po kasi, isang factor din yun, sa tagal ng item, nakalimutan nyo na. Ganun po. Ganun po yung mga nangyayari dyan. Kaya yung pinagdudahan natin, kahit saan mang phone shop na maaaring pinalitan, maaaring pinutulan, hindi po. Hindi po mangyayari yan, lalo sa malaking kumpanya. Pero maaaring mangyari yung mga pinutulan, yung ginawa ng hindi kanais-nais ang jewelry, kung, yun po yung tanong po yun po yung kung ang pinagsandaan ninyo, yung mas maliliit na pawn shop lang, yung hindi pa kilala, hindi pa ako kilala. Yung may mga tao kasi na gustong magnegosyo ng pawn shop. So, ang bracelet, isa pa lang, dalawa pa lang. Ano po? Yung mga may-ari kasi hindi sila pa ganun ka-monitor doon sa nila mga item. So, pwede yung mga empleyado nila magloko, gagawa ng hindi maganda yung item ninyo. At maring hindi alam ng may-ari. Kasi baguhan pa lang siya sa ganun negosyo. Pero yung malaking kumpanya po, subok na yan. May mga sistema na yan sila na hindi natin pwedeng anuin. Katulad ng Cebuana. May mga sila, hindi lang sa isang branch, may mga nagmumonitor pa yan. May mga CCTV pa yan. May audio pa, CCTV, nakamonitor yan. Diba? Hindi yan basta-bastang magalaw yung item ninyo, mga best. Kaya, yung mga gustong may malaman, magtanong kayo sa akin. Sana i-detalye po yung tanong para masagot ko po ng diretso, no? Mas malinaw na sagot. Basta yun po yun, maraming factor kasi yan, yung pagbago ng item ninyo. Sa ating sarili, physically nagbago. Kaya yung item na sinusuot natin maging damit, jewelry, may pagbabago po. Ano po mga best? Yun na po. Sana nasagot ko po yung tanong ninyo, yung comment ninyo po, no? Tanggalin niyo yung agam-agam na ginalaw ng Cebuana. Hindi po mangyayari yun. Ano po? Mapagkatiwalaan yung kumpanyang yan. No? Kaya umabot siya hanggang ngayon. Yun lang po, best. Bye-bye.